Naghahanap ako ng baril dito sa Davao. Saan kayo makahanap ng baril dito sa Davao? Hanap nga tayo ng matatanungan. Pastor, saan ba makakahanap ng baril dito? Kasi sabi ni Senator, may baril daw dito. May baril-barilan. Panahon natin, ito, oh. Pasok. Oh. Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si Pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun. Ayun. Napakalinaw ho ng sinabi ni Senator Padilla kasi binabatigos ngayon si Senator Padilla. As in, binabash siya sa social media, lalong-lalo na ho sa troll farm ng mga Twitter, di ba? Hindi pala Twitter, X. Kasi naman to si Elon Musk, pa-XX. Pangit eh. Baka mamaya pag narinig na YouTube nun, pinag-uusapan natin, X. Hindi ho, sa Twitter ho, di ba, na sinabi ho, binabasu siya kaysa pinagtatanggol niya. Alam mo, simple lang naman yung sinasabi ni Senator Robin. Sa laban, pagdating ho sa komunista, sa laban ho ng NPA, napaka-importante ng propaganda. Okay, anong ibig sabihin yan? Isa ho yan sa ultimate weapon ng mga komunista. Ito pong propaganda. Kasi nga ho, di ba? Kung maaalala ninyo yung na-interview natin, talagang sinasadya nila na mag-recruit sa mga newsroom ng mga komunistang kakampi nila para kontrolado nila ang media. Kasi tandaan nyo ito ha, sabi nga, di ba, pag paulit-ulit mong binabanggit, nagmumukha ng totoo kahit mali. Ngayon, bakit sila nag-hire ng mga troll farm? Para paulit-ulitin na may mali. Yung tao, hindi na kagad nag-iisip. Basta, kasi narinig namin si Kibuloy, ganyan, di ba? Alam mo, ramdam na ramdam ko, katulad ng nararamdaman ni Senator Robin Padilla. Sa tingin ko ang talagang may pakuno nito, walang iba ko hindi ang mga komunista. Sila ho ang dumidikdik. Kasi kung papansinin mo, sa lahat ng news, talagang dinidikdik si Kibuloy. Kasi nga ho, si Kibuloy lang at ang SMNI ang talagang nagbigay boses sa mga kadre. Si Kibuloy lang at ang kanyang programa ang nagbigay boses laban dito sa mga komunista. Alam mo, natatawa nga ako dun sa mga pasensya ka na, Jay. Alam ko, kaibigan mo to, pero kaibigan ko din to. Si Models of Manila, yung mga tatanga-tangang followers ni Models of Manila, na mga tanso. Sabi ba naman, mga sundalo ang tunay na nakipaglaban sa mga NPA, hindi si Kibuloy. Ang dami talagang tanga, no? Wala naman po sinabi si Padilla na si Kibuloy lang ang nakipaglaban. Ang tanga nyo rin eh. Ano to? May machine gun siya, si Rambo? Ganon? Ang bobo rin eh. Hindi kasi nila maintindihan. Kasi nga, alam mo, pag tanso, mababaw ang isip niyan. Ang tanso, talagang tanso eh. Di ba? Yung mga katulad ng pag-iisip ni Cash Jarrett at saka ni Sangkay, ganon ang utak niyan. As in, makitid talaga. Kasi alam mo, pag ikaw nga naman ay ang motibo mo ay hindi naman talaga para sa bayan, kung hindi para sa bulsa, makitag talaga utak mo. Kasi tatandaan ninyo, ang laban ng revolusyon ng NPA ay hindi lamang baril. Kaya nga marami silang sekta eh. Tandaan nyo, CPP, NPA, NDF. Di ba? Malaki yan. Malaki yan. Ano ho yung CPP? Communist Party of the Philippines. NPA sila armado. Ano yung NDF? National Democratic Front. Mga front na mga party list. Nandyan ho yan. Di ba ho?
Ibig sabihin, malawak ang kanilang elemento para ho sa kanilang pinaglalaban. Merong armado, merong Communist Party of the Philippines, merong front na itong mga party list. Halo-halo ho yan. And when they attack, they do not only attack through their weapon na guns. Ang weapon nga nila, kasama na ho dyan ang pagbe-brainwash. Di ba, kinwento ko na ho sa inyo ito? Ilang beses ko na pong kinwento sa inyo to. Nung kami po ni Mocha ay kakatapos lang ng kampanya ng Duterte administration nung nanalo si Pangulong Duterte, nilakad kami niyan. Niligawan kami ni NATO. Kilala niyo si NATO, si McDonald's. As in, laging nagpupunta yun sa show namin. In fairness, hindi naman niya kami inimbita humawak ng baril. Okay? Wala siyang ginanon. Ngunit, alam mo, bine-brainwash niya kami para makipaglaban. Okay? Sa gobyerno. Pumunta pa nga kami sa UP nun. Ganon. Pinunta namin yung mga lumad na walang alam kung bakit sila dinala doon. Ito yung mga bakwit na tinatawag. Hindi nila ho alam. Nung nag-interview kami, hindi nila alam kung bakit sila nandun. Basta alam nila, dinala lang sila doon. At pinaka-trigger point na sa akin, yung iniimbitahan daw kami ng pamunuan ng NPA sa Davao during their anniversary. December yon. Ganong katindi. And ang akala siguro ni NATO, mababaw lang ako. Siguro akala niya, wala tong alam, galing sa entertainment to. Ganon. Balak pa gawing parang ambassador. Oo, ganon talaga. Hindi niya alam, sinasakyan ko lang siya. Hindi niya alam yun. Siyempre, magaling tayo sa ganyan eh. Alam mo, isang bagay na medyo talent ko, yung umamoy. Kung mabantot o hindi. As in, yung umamoy kung ang isang tao ay ginagamit ka or talagang may sincere na pakikipagkaibigan sa'yo. Alam ko na kagad. Although, sakay lang ako ng sakay. Kasi nga, I want to know their tactics. Inaalam ko talaga eh. Nung yun ang pinaka-trigger ko, yung inimbitahan na ako. Lin Miyamoto, maraming salamat po. Boss, kalma lang, pangkape. Uy, salamat. Mantakin mo kung sumama kami nun, no? Kasi ang tanong ko kagad, so sa Davao pala yan. So alam ni Pangulong Duterte yan. Sabi, So pagdating sa Davao, saan tayo doon? Pupunta na lang kami doon. Sang hotel doon? Hindi, kasi ganito yan eh. Pagpunta natin doon, babiyahe pa tayo. Patay. Punta kaming bundok. Mantakin mo yon, di ba? Akala niya siguro makakana niya kami. So anong ibig lang sabihin nito? Ulitin natin, may legal front po yan. Ibig sabihin, meron po silang legal, kaya nga legal front eh. Ibig sabihin, meron silang legal na ginagawa. Kasama na ho dyan pagdodoctrinate sa eskwelahan, sa kung saan saang aspekto ng ating lipunan, ginagawa ho nila yan. Naintindihan natin, yan ang kanilang propaganda. Kaya nga, napakalaki ng ginawa ni Pastor Kibuloy at ng SMNI para burahin ang mga pagbe-brainwash nitong mga komunista na ito. Nagigets ninyo? Ang laki ho. Kasi diyan, talagang binubulgar ng mga dating kadre, binigyan ng espasyo ng SMNI na hindi ginagawa ng ibang mga network. Bakit? Takot silang sunugin ng kanilang tower. At ang pumalag lang, SMNI. Hindi ho biro ang pumalag sa NPA. Kinakatakutan mo yan lalo na sa mga probinsya. Susunugin ang tower mo yan. Pero ang SMNI, naging matikas, matapang. Yan ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Ibigay natin doon sa mama yung sapat na pasasalamat natin at nilabanan ng NPA. Ang CPP, NPA, NDF. Yun ang isang bagay na dapat natin i-consider if dapat ba natin ipakulong yan o hindi. Yun ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Ngayon, hindi naman niya sinasabing inosente si Kibuloy.
Kaya lang, ibigay natin yung respeto na yon at hayaan natin ng husgado ang manghusga sa kanya. Naintindihan natin? Kaya nga ako, malaking parte sa akin, naniniwala ko, ang lahat ng panggigipit na ito, lahat ng pagbanat sa SMNI, galaw ito ng mga komunistang grupo. Kasi balakid sa kanila yan eh. Tandaan ninyo, kalaban nila yan. Ito ang laki ng ginagawa ng SMNI to open the eyes of the Filipinos on the lies of this CPP, NPA, NDF. Ang laki ho ng ginagawa nila na pagbubukas ng mga mata ng mga Pilipino. Kaya nga sana, yun lang naman sa atin. Tulad din ho ng panawagan ni Senator Robin Padilla, dalhin natin sa husgado, sa tamang forum. Ang gagawin nyo lang naman dito sa Senate, pagtitripan nyo lang yung mama. Yun naman ho talaga ang totoo, nagagawin lang nila eh. Bakit? Wala nang in aid of legislation dyan eh. Pagdidiin na yan eh. Ang tawag na lang ho dyan is public trial na ho eh. Para lang idiin yung mama sa publiko. Yun ho yun eh. Wala naman eh. Sige nga ho, ano pang gusto nilang patunayan? Kasi di ba kaya ka nga pupunta sa isang lugar para meron sa yung alamin. Eh pinatunayan mo na eh. Sinabi mo na, pinaniwalaan mo na eh. Hinusga mo na, eto ka, Kibuloy. Eto ka. Oy, ba't ba ako pinapunta? Kaya ng problema sa mga Pilipino eh. Eto, ugali ito ng mga Pilipino eh. Yung magtatanong sa'yo pero alam naman niya sagot. Tama, mali? Hindi ho nagtatanong yan, nanananong. Magkaiba ho yung nagtatanong dahil gustong malaman ng sagot at nanananong. Mga Pilipino ganyan eh. Lalong-lalo na yung mga jowa nyo. Pag nagtanong yan, alam niya na yung sagot. Tinatanong ka lang niya para, alam mo yun, para kaidikdik palalo. Di ba? Oh, alam naman nila, nangangalunya ka. Tatanong, saan ka ba galing? Pero sa totoo lang, may ebidensya na sila. O, tapos kapag mali ka sa alam niyang sagot, magagalit sila, correct? Pag alam nila, o di ba? Pagka, kunwari, ayaw nila yung sagot mo, magagalit pa sila, iko-contem ka pa. O. O, tingnan natin ha, o, tingnan ninyo, tuloy natin. Ang personal kong dahilan, hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya. Sabi ni Zara Anonares Yazu, oy, nagbinta ka pa sa NPA. Oy, pinagtatanggol mo pa NPA? Terorista nga sila eh. Hindi mo alam. Hindi mo alam. They are declared terrorists in the entire world. Pagtatanggol mo pa? Ay ano ka? Terrorist sympathizer ka ba? Pinagtatanggol mo? Oh, ha? Sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Lambihira, kampi-kampi naman to. May binara siya. Hindi, yan na nga. Kaya nga dito eh. Eto ha, kung bakit, di ba pinakita na natin to kahapon eh. Bakit mali eh? May gago pala ito si... Buntigan ko na masabi. Diego, Latigo, pigilan mo nga yung bibig ko. Muntikan ko na naman masabing si Ontiveros gago eh, no? Ayoko sabihin yun eh, kasi hindi maganda. Pangit. Babae yun. Masasabihan ko ng ganun. O, di ba? Pasensya na, Diego ah. Ayoko sabihin yun, ayoko sabihin. Anyway, di ba kung hindi naman sila gago, mantakin mo ha, kung hindi sila gago. Ha? Inimbitahan nila, nagre-reklamo sa tithes, nagre-reklamo sa giving, nagre-reklamo sa walang sahod. Ano ba? Kerubin Channel, Japan 5, salamat. Thank you very much po. Hindi po ako galit. Di ba ho? Bakit yung pinakikialaman, yung patakaran, ng relihiyon nila? Hindi ko sinasabing tama sa tingin ko mali. Pero wala akong pakialam at wala akong karapatang mangialam sa rules and regulation o sa doktrina ng relihiyon nila. Hindi ko pakialam yan.
At mas lalo ka na, Ontiveros, wala kang pakialam kung anong ipatupad na tithes, kung anong ipatupad na giving, love offering nila dyan, kung anong ipatakaran nila pagdating sa mga worker, wala kang pakialam. Clarissa Magudayaw, salamat po. Naintindihan mo, Ontiveros? Wala kang pakialam. Eh kung gusto mo, gumawa ka ng sarili mo relihiyon, walang tithes. Diba? Ganun lang naman kasimple ho yun. Ganun lang kasi, kaya nga ako nabibwisit eh. Anong kinalaman ng relihiyon niya dito? Ulitin ko sa aking pananaw, sablay ang relihiyon niya. Ulitin ko, matapang mo sinasabi yan, sa tingin ko sablay ang relihiyon niya. Pero wala akong karapatan, pakialaman siya kung paano niya pamunuan yung relihiyon niya. Eh siya ang pastor dun eh. Mag-apply muna ako kung gusto kong pakialaman. Tama, mali. Ibig sabihin, wala tayong ano dyan, lalong-lalo ka na there's a separation of state and the church. If you are part of the government, since you are a senator, hindi mo pwedeng pakialaman at gawa ng batas yung sarili nilang iglesia. Ito, ginagalit ako eh. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oy, grabe, no? Bastar, maraming salamat po Isang bagsak ng kalma. Ayan na nga, nagkalma na nga ako eh. Anyway, naintindihan nyo? Tuloy natin. Posisyon ng aming chairman sa PDP Laban, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Yun, patay Diba? tayo dyan. Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ko para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Alam mo, ito talaga ang ano ko dito, idol ko dito sa Senate. Ito talaga yung senador na may bayag. Yung iba, puta na, bash lang, binawi na. Hindi, alam mo kasi, eto dito mo malalaman ang tunay na mga politiko. Alam nyo, tama si Bagong Lipunan eh. Sa dami kong kilalang politiko, marami ang mga kilala kong politiko na pag na-bash, napaka-sensitive. Bumabawi ang itlog na pupunta dito sa liig. PB Hansen, salamat po. Totoo. Marami akong kilalang politikong ganyan na takot mabasa sa social media. Etong si Robin Padilla talaga ang never natakot. Never natakot sa bashing. As in, hinarap niya ho. Kaya nga alam mo, sa totoo lang, kaya nga idol ko ito eh. Walang biro Hindi dahil sa kakilala ko. Dahil ito yung mga may paninindigan. Ngayon, kung tama o mali, at least may paninindigan. Yung iba, hindi mo na nga sure kung tama o mali yung wala pang paninindigan. Diba? Ang hirap po ng ganun. Ito, at least, yung mga ibang paninindigan niya, same ng paninindigan ko. May mga iba siyang paninindigan na hindi kami pareho, pero gayon pa man, pinaninindigan niya pa rin. Diba? Yun ang maimportante dun eh. Kung ano yung sa tingin mong tama, panindigan mo. Hanggang ibas ka ng todo, wala siyang pakialam. Ralph Joseph, salamat po. Di ba welcome to Banateros. Yun lang. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Ito nung panahon ng NTF-ELCAC, magkakasama kami niyan. Di ba? Panahon ni Digong, 2016 hanggang 2022. Kasi yung pelikula kong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung mga tunay na rebelde, na mga bata na na-recruit, sila yung naabuso. Ayan, linawin lang natin kasi baka mamaya meron nagsasabi, asan si Bato, asan si Bato? Hindi kasama daw si Bato at si Tolentino sa committee na to. So, hindi siya pwedeng bumoto. Okay? Ilagay naman natin sa tamang perspective. Baka mamaya kasi sisi tayo ng sisi sa ibang mga senador. Yung mga committee member lang ang pwedeng pumirma. Okay? Malinaw ho yun So, palabas kami sa YouTube, hindi namin, magkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yun. Walang gustong magpalabas. Ang nangyari,
dinala ko sa mga government stations, ayaw din nila ilabas. Pero sa SMNI, nailabas ko. Pumayag si Pastor. Ganon din yung isang linggong pag-ibig, yung sa West Philippine Sea. Alam mo, eto may experience kasi kami dyan. Tandaan ninyo, nung simula ng panunungkulan ni Pangulong Duterte, tumulong kami dyan sa campaign laban dito sa CPP, NPA, NDF. Actually, hindi alam ni Nato yun. Akala niya kami ang dinedenggoy niya. Hindi niya alam, kami po'y tumutulong sa kanila. At ilang beses po kami naimbitahan sa ilang ahensya ng gobyerno na sumusupil ho dyan sa grupo na yan. Okay? At alam nyo, maniwala ho kayo sa akin, pag makikita ninyo yung kanilang chart, nakita ko, sabi ko, putang, ang lalim pala talaga ng koneksyon ng CPP, NPA, NDF. At hindi lang ho ito from media, hindi lang, ito'y nasa loob sila ng gobyerno. Not only in the legislative branch, but including judiciary and the executive branch. Even in some uniform personnel. Ganon kalalim ang kanilang koneksyon. Mabigat. Kaya nararamdaman ko yung sinasabi niyang maraming tumutol. Isipin mo, inilapit niya. Ano kanina sinabi niya? Inilapit niya sa government station. Hindi kinarga. Pero sa SMNI. Ganon ang, tandaan ninyo, ang insurgent sa atin, sa Pilipinas, ay sobrang tagal. Bakit ibig sabihin nun sobrang tagal at hindi masupil-supil? Alam nyo kung bakit? Ibig sabihin nun ganon kalalim ang kanilang koneksyon, ang kanilang mga kakampi, kaalyado. Mabigat ho. Sobrang tindi ng laban na yan. Kaya nung nakita ko at narinig ko itong sinasabi ni Senator Robin, naramdaman ko kasi. Nung time na yon, maraming tumutol din nun kay Moca. Alam nyo, kung masasabi ko lang dito kaya lang kasi, hindi Hindi ko pwedeng ilabas lahat dito. Kaya maraming lumaban nun kay Moca nung before. Maraming bumabati ko sa kanya, maraming umaano. Talagang siya ang target. Kasi nalaman nila na si Moca ang gagamitin noon to spread. Kasi at that time, hindi pa ganun ang SMNI. Yun yung sinimula And eventually, yung SMNI gumano na, lumalaban na. Hanggang kaduluduluhan, lumalaban na. Ganon po katindi. Kaya alam ko na they are doing their... Alam nyo, eto katarantado yung mga putang inang yan. Sa totoo lang walang biro. Noong panahon na si Moca nasa PCOO, halos araw-araw may natatanggap kaming sulat from FOI. Alam niyo FOI? Freedom of Information website. Na kung saan, andoon lahat ng mga... Kasi nagpasa si Pangulong Duterte ng batas na pag merong FOI requesting for something in your office in 7 days, kailangan mong sagutin or else marereprimand ka ng executive branch. Alam mo, gago yung mga tarantadong mga makakaliwa na yan. Halos araw-araw meron kaming sinasagot. Itanong nyo kay Attorney Trixie, kasi si Attorney Trixie ang abogado namin nun Talagang grabe araw-araw meron kami natatanggap Para lang istorbohin at guluhin si Moca. Lahat, saan ginamit to, anong to, yung mga walang kwentang tanong pero kailangan mo kasing sagutin. No choice ka Or else, ikaw ang sasabihan na bakit di nyo sinasagot? Kaya everyday nun, tangina niyo, sabi ko, pati ba naman tong tanong kung saan ginamit? Yung pagkain, saan kumain si Moca? Wala kang choice Kailangan mo sagutin Ganon sila kagago. Ganyang kawalang yaya mga yan. Maniwala kay sa akin, wala ho talagang yan. Mga demonyo ho yan. Maniwala kay sa akin, demonyo ho yan mga yan. Nailabas ko din sa SMNI. Yun yung partnership ng matagal na paglaban sa komunista.
Marami po. Nung panahon po ng NTF-ELCAC, diyan po nilalabas ang mga data. Ang mga data, no? Ang mga, kung ano yung mga nangyayaring, halimbawa, galing sa AFP, yung mga tinatawag naming, kasi kami mismo nun, meron kaming mga pinupuntahan ng mga sumusurrender, binibigyan ng pag-asa ng gobyerno, binibigyan ng ayuda. Ako lang, ang dami kong pinuntahan na ganyan. 1,000 ang sumusurrender. Hindi mo mapanood sa ibang channel. Alam mo kung saan pag galit na galit itong mga komunista nun? Eto para lang patunayan ko sa inyo. Baka kasi sinasabi mo lang yan, party ka dyan, di ka naman party dyan. Hindi ako, si Mocha. Balalay lang po ako. Tandaan ninyo, galit na galit sila nun nung na-interview namin si Palparan. Tanungin nyo sarili nyo, paano namin ma-interview si General Palparan? Sige nga, para alam nyo lang. Ordinary lang kami kung ordinaryong tao kami, ma-interview namin yun. Never nagsalita si Palparan sa kahit kaninong media. Kay Mocha lang. At dahil doon, ang daming nagalit ng mga komunista. Kasi si General Palparan ang talagang bumura dito. Siya yun talaga may strategy. Kung papaano yan, panoorin nyo, nasa channel ko yan panoorin nyo yan. Kung papaano niya talagang sinupil itong mga NPA na ito. Ganyang katindi. Paano nagkaboses si General Palparan nun? Kay Mocha yun. Huwag niyong kakalimutan. Papanood mo sa SMNI. Napakahalaga nun. Napakahalaga. Sa usapin ng... Tapos naalala nyo pa, kwento ko lang para alam nyo. Naalala nyo pa nung pag-interview namin na yon? Gustong ipa-ombudsman si Mocha nun. Bakit? Keso ko anong kaso daw, sabi, bakit pinapayagan ang isang assistant secretary o isang kawani ng gobyerno, hindi ko alam, I'm not sure kung assistant secretary na siya ng PCOO noon Basta nasa part na siya ng gobyerno noon. Bakit pinapayagan ng isang part ng gobyerno na ini-interview ang isang convicted? Kasi yun ang tawag nila Alam nyo, ang daming gustong ipakulong si Mocha nun. Dahil doon sa bagay na yun. Ganong kalupit. Yung mga walang niyang yan, maniwala kayo sa napakawalang yan yung mga yan. Paglalathala. Yan Tama. Dahil si General ang may alam ng lahat ng kalokohan nila. Sabi ni Jay Guevara. Ng ginagawa ng gobyernong maganda, napakahalaga nun. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Kasi pag sinabi, kaibigan ko, kaya sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan yan. Comrade ko yan. Comrade. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat yun. Hindi naman kami magka-religion ni pastor. Hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tiga Davao. Naniniwala ako sa prinsipyo niya na masyado nang matagal ang communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan namin. Sir, isa sa mga lumabas na tanong agad nung pina-reverse niyo yung contempt niya was, sir, was there any help given to you in the last election? Una na yung dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayar. Hindi nyo napansin, tinatrap si Robin Ang hindi nila kasi alam kay Robin, hindi nagsisinungaling, hindi politiko. Sasabihin niya. Kasi ang pinipilit ng mga media dito, kung papansin niyo, pinipilit, kaibigan mo. Kaibigan ko. Parang kantay na. Hindi, totoo. Sabi nito, una nahusgahan ko si Senator Robin pero nung pinanon ko, mabuti dun. Oo, maniwala ka sa akin, Jay. Hindi ko naman susuportahan to dahil artista Ang lakas kong bumati ko sa mga artistang Kaya lang kasi talagang totoong tao to Dito iniipit na siya Kaibigan mo lang kasi yan, kaya mo pinagtatanggol. Kasi tandaan nyo, si Senator Cynthia Villar, natrap nila. Si Senator Cynthia kasi Villar,
pasmado rin kasi bibig niyan eh. Kaya laging nababatikos yan eh. Kasi minsan, yung, alam mo yun, hindi siya politiko eh. Yung pag nagsalita, kaibigan ko yan, kaya hindi ko yan pakulong. Pinipilit nilang ganun eh, si Robin eh. Kaya nga sinabi niyan, derechuhan eh. Hindi ko yan kaibigan lang, comrade ko yan. Kasi si Robin, alam nyo, pag nagsalita yan, meron niyang pinaglalaban, revolusyon. Pag nag-usap nga kami niyan, para kami para kaming merong laging pinaglalaban na revolusyon. Yan ang tawag niya sa akin, kapatid sa revolusyon eh. Kasi nga meron kaming pinaglalaban na gustong mangyari. Ito ho yun eh. Yun ding pinaglalaban ni Kibuloy. Ulitin ko ilang beses ko pong binatiko si Kibuloy sa channel na to. Lahat ng banateros, alam nyo ho yan. Pagdating sa reliyon, tinatawanan ko po si Kibuloy. Alam nyo ho yan, ilang beses kong ginawa yan. Pero pagdating ho sa pinaglalaban sa politika, marami ho kaming pinagkapareho. Isa na ho dito tong laban sa mga NPA na to. Eto, tinatrap na siya na, di ba kaibigan mo lang yan, kaya mo naman talaga pinagtatanggol yan. Eto, diniretso siya. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa politika. Hindi ako niniwala dun. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Sa akin kasi parang hindi naman yun para sa politika. Parang sa akin naniniwala siya na ako magiging instrumento ng Panginoon Diyos sa pagbabago ng bayan, parang ganun. Kasi parang ang hindi naman maganda dahil pinahiram ka dahil kandidato ka. Siguro naman pinahiram niya ako dahil naniniwala din siya sa aking adhikain. Yun. So yun po yun